Bukas na ang slogan making contest pero hindi mo pa rin gamay ang blending. Okay lang yan. May ituturo ako sa inyo na hindi kailangang mag-blend. Pero presentable pa rin naman sa mata. Since last time na ituro ko na kung paano gawin yung ganitong lettering, may tuturo ako ulit ngayon. Parang ganun din naman siya. Pero alam niyo yun, medyo may pagkakaiba lang ng konti. So, same lang sila, freestyle. So, kung paano kayo magsulat ng letra, ganun lang din yung susundan ninyo. So, for example, ang letter A ko, gusto ko pa ganyan, pa ganito. Okay lang kahit pa ganyan. Tapos, pa ganyan. Okay. Kung makikita nyo, hindi pantay-pantay, no? Okay lang yan, kasi nga freestyle. So, ang gagawin ninyo, gagawin yung pa, ano yan, parang pa-box. Iko-coating nyo siya na parang pa-box. So, kung yung last time, ikino-coat nyo siya na parang pakikyam, ngayon naman is parang pa-box. Parang pa-ruler na nagbe-bend. So, kung may sobra-sobra dyan sa line na ginawa nyo, lalagyan nyo rin yan, syempre. Okay. So, ganyan, no? Tapos, pag letter B, ganun lang din. Kung paano nyo ginawa yung una, ganun lang din ang gagawin nyo dito. So, pa-box again. Pero syempre, dapat isusunod nyo. Isusunod nyo doon sa curve or doon sa wave nung lines. Yung mga nasa labas na lines lang ang lalagyan natin ng outline. So, for example, ito. Labas yan. Nasa labas. Sa labas. Tapos, ito ba lalagyan natin? Hindi na. Kasi nasa pagitan na siya ng dalawang space eh. Okay? So, kumbaga nasa loob na yan na maituturing. So, ito nang nasa labas. Ito, nasa labas. Gets po? O, ganun din yung gagawin dito. Labas lang, labas. Lahat yan, labas. Hindi nyo kailangan ng ruler or ng kung ano pa bang dyan. Materials. Kahit yung normal na handwriting nyo lang, pwedeng